Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakikinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan, balitang sports at balitang artista, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa mahahalagang balita, patuloy na suporta sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM, tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Alvin Baltazar. Muling tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang commitment ng pamahalaan para suportahan ang Bangsamoro Autonomous Region o BARM kasama na ang iba pang bahagi ng Southern Philippines. Ayon sa Pangulo, kaisa ang national government sa hinahangad ng BARM na maging mapayapa, progresibo at manatili ang pagkakaisa sa rehiyon. Handang umalalay, sabi ng punong ekutibo ang pambansang gobyerno sa lahat ng kampanya ng Bangsamoro Government habang pinoproseso ang Intergovernmental Relations Body o IGRB. Kasabay nito ay hinikayat din ng Pangulo ang lahat na magtulungan para sa patuloy na pagbuo ng kinabukasang may kapayapaan at progreso, ganun din ng nagkakaisang bansa. Umaasa din ang Chief Executive na makakamit hindi lang ng BARM kundi ng buong bansa ang positibong pagbabago sa lalong madaling panahon. I reaffirm once again the national government's unwavering commitment to helping and assisting the Bangsamoro government in all its endeavors as we continue with this important process. Mula sa Palasyo ng Malacanang, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Sa kaugnay na balita, inatasan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Department of Budget and Management o DBM kaugnay ng pagpapabilis sa mekanismo upang makumpleto na ang autonomy ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Ipinagutos ng Pangulo na madaliin ang Intergovernmental Relations Body o IGRB Manual of Operations na siyang suporta ng central government sa iba't ibang rehiyon ng BARM. Binigyang diin ni Pangulong Marcos na kailangang matiyak ang progreso ng BARM para maging matatag ito sa gitna ng mga political transition tulad ng nalalapit na Bangsamoro elections. With the forthcoming elections, I urge the Department of Budget and Management Secretary and Co-Chair of the IGRB to expedite the finalization of the IGRB Manual of Operations and Resolution of Identified Issues. The manual will clarify the roles, the functions that facilitate a proactive monitoring of issues and establish a system of continuity amongst those mechanisms. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. Samantala, agad nang magsisimula ang paghahanap ng bagong kalihim ng Department of Trade and Industry o DTI. Ito'y matapos magbitiw bilang kalihim
ng naturang kagawaran si Secretary Alfredo Pascual. Ayon sa Malacanang, epektibo ngayong Biyernes ang resignation ni Pascual. Sinabi naman ng Presidential Communications Office o PCO sa pamagitan ng social media post na babalik na si Pascual sa pribadong sektor. Tinanggap naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagbibitiw ni Pascual at kinilala nito ang mga naiambag ng kalihim sa pagpapaunlad ng ekonomiya ng Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, pagbaba ng presyo ng imported na bigas tuloy-tuloy na ngayong Agosto ayon sa Department of Agriculture o DA. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Mary Ann Bastasa. Nararamdaman na sa ilang pamilihan ang pagbaba ng presyo ng bigas bunsod ng pagpapatupad ng EO62 o ang tapyas sa taripa ng imported rice. Sa tala ng bantay presyo, ang dating umaabot sa 51 pesos na imported regular milled rice ay bumaba na ngayon sa 47 to 48 pesos ang bentahan kada kilo, habang ang 55 pesos naman noong imported na well-milled rice ay nasa 51 to 53 pesos na lang ang kada kilo ngayon. Batay sa datos ng BPI, meron ng 56,000 na metriko tonelada ng imported na bigas ang pumasok sa bansa mula nang naging epektibo ang EO62. Ayon naman kay DA spokesperson Asik Arnel de Mesa, inaasahang mas lalaki pa ang volume nito sa mga susunod na buwan at mas lalaki rin ang tapyas pagdating sa presyo ng imported rice. Kaugnay nito, umaasa naman ng DA na mahahatak din ang presyo ng lokal na bigas sa mga programa nitong nag-aalok ng mas murang opsyon sa mamimili gaya ng P29 at ang ilulunsad ngayong araw na Rice for All program kung saan ibebenta naman sa 45 pesos ang kada kilo ng well-milled rice. Ito si Mary Ann Bastasa para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, 84% ng mga katanungan at suliraning idinulog sa Oplan Balik Eskwela Public Assistance Command Center agad na natugunan ayon sa Department of Education o DepEd. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni J. Mark Dagala. Ipinagmalaki ng Department of Education o DepEd na kanila naresolba ang nasa 84% mula sa mahigit sa 1,000 mga katanungan at suliraning idinulog sa kanilang Oplan Balik Eskwela Public Assistance Command Center. Ito'y ayon sa DepEd ay kasunod na rin ang formal na pagsisimula ng school year 2024-2025 nito lamang Hulyo 29 ng taong kasalukuyan. Ayon sa kagawaran, nakatanggap ang kanilang command center na nasa kabuang 1,794 na mga tawag mula sa mga magulang na may kaugnayan sa enrollment, kayo din ang hinggil sa mga panuntunan at operasyon ng mga paaralan. Gayunman sinabi ng DepEd na ang mga isinangguni sa kanila ay agad na natugunan, habang nasa 16% rito ay kasalukuyang inaaksyonan ng mga kakulang tanggapan nito. Kahapon, personal na binisita ni Education Secretary Juan Edgardo Angara ang naturang command center sa central office ito sa Pasig City para alamin ang mga idinudulog sa kanilang tanggapan. Magpapatuloy ang operasyon ng command center ng DepEd sa kanilang central office, gayon din sa mga tanggapan nito sa iba't ibang rehiyon hanggang bukas, Agosto 2. J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bonoan inilatag ang kanilang flood control program sa pagdinig sa Kamara. Narito si Melanie Valdos Reyes para sa detalye ng balita. Iprinisinta ni Public Works and Highways Secretary Manuel Bonoan ang kanilang flood control program sa pagdinig ng House Committee on Public Works and Highways. Ibinahagi ng kalihim ang update sa kanilang isinasagawang flood control master plan kung saan itinuloy nila mula pa noong nakarang administrasyon. Kabilang na dito ang iba't ibang components gaya ng agarang pagpapatupad ng flood control sa mga low-lying areas at ang river basin program. Nagpaliwanag din si Secretary Bonoan sa nangyaring pagbaha ng Bagyong Karina na pinalakas ng hanging habagat. Anya hindi naman parehas ang dami ng tubig ulan kumpara sa Ondoy. Kapansin-pansin anya na mas mabilis humupa ang tubig baha
noong bagyong Karina na sa Ondoy ay inaabot ng 2 linggo. Tiniyak ni Secretary Bonoan sa harap ng komite na ang lahat ng flood control projects ng DPWH ay well-engineered at matatag sa kanyang layunin. Anya patuloy ang kanilang pagsisikap at koordinasyon sa MMDA upang matiyak na matupad at matapos ang mga proyekto sa flood control, kabilang na dito ang pagtatayo ng storage dam sa Sierra Madre upang maiwasan na dumaloy ang tubig mula sa Kambudukan patungong Metro Manila at pag-upgrade ng 50-year-old na drainage system sa Metro at Waste Management. Melanie Valdos Reyes para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa balitang kamera pa rin, mas pinalakas na Philippine Disaster Risk Reduction Management Act inaprubahan ng kamera. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Kathleen Forbes. Pasado na sa Kamara ang panukalang ambyenda sa RA 10121 o Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act of 2010. Layo ng House Bill 10422 na gawing mabilis at epektibo ang pagresponde sa iba't ibang banta at kalamidad. Isa na rito ang pagpapabilis at pagpapaikli ng proseso sa paghingi, paglalaan at paglalabas ng pondo para sa pagsasaayos at rehabilitasyon ng infrastructure projects na nasira dahil sa kalamidad. Papasimplihin na rin ng NDRRMC ang rekisitos para dito. Tanging ang disaster report form na lang ng LGU at listahan ng kailangang ayusin mula sa Local Engineering Office ng DPWH ang hihingin. Maliban pa rito, isinama na rin ang kalihim ng DPWH sa konseho bilang Vice Chairperson para sa infrastructure resilience. Bahagi rin ng amyenda ang pagpapalawig sa paggamit ng National Disaster Risk Reduction Management Fund ng 3 taon mula sa kasalukuyang 2 taon. Ito si Kathleen Forbes para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, oil spill sa Limay, Bataan hindi aabot sa Kalakhang, Maynila, subalit baybayin ng Cavite at Batangas apektado. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Hazel Morada ng RP3 Alert. Hindi inaasang aabot sa National Capital Region ang oil spill mula sa lumubog na empty Terra Nova oil tanker sa Limay, Bataan noong Hulyo 25. Sa panayam ng RP3 Alert kay Dr. Hernando Bacosa ng DOST National Research Council of the Philippines, sinabi nito na nagbabago ang trajectory ng langis na ngayon ay papunta na sa south-southeast at tatamaan ng mga baybayin ng Cavite at Batangas. Nitong Martes, Hulyo 30, iselyado na anya ang mga tagas ng 1.4 million liter cargo tanker. Kumpara sa empty Princess Empress oil tanker na tumagas sa Oriental Mindoro noong nakaraang taon, mababaw lang ayon sa eksperto ang tagas ng langis sa Limay, Bataan at maaari pang higupin ito. Hindi ito kasing lala nung nangyari sa Mindoro. Kasi ang Mindoro spill po ay nangyari 400 meters ang lalim. So hindi siya pwedeng ma-seal, hindi rin siya pwedeng mahigop at wala tayong kakayahan. Samantalang ito po ay nangyari sa mababaw na parte ng Manila Bay at pwedeng higupin at meron tayong kakayahan na mag-respond dito. Gayunman, hindi dapat magpakampante ani Dr. Bacosa dahil may mga risk pa rin ito sa kapaligiran at kabuhayan ng ating mga kababayan. Bagamat hindi pa inirekomenda ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, nagpatupad na ng fishing ban ang pamahalaang lokal ng Limay, Bataan, samantalang no-catch zone naman para sa lahat ng uri ng shellfish sa baybayin ng Bacoor, Kawit, Noveleta, Rosario, Tanzan, Naik, Maragondon at Ternate sa Cavite. Mula RP3 Alert, ito si Hazel Morada para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa kaugnay na balita, masamang epekto sa kalusugan ng oil spill, ibinabala ng Department of Health o DOH. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Michael Rogas. Naglabas ng impormasyon ang Department of Health sa publiko upang maprotektahan ang sarili sa masamang epekto ng oil spill. Ayon sa DOH, kung madikitan ng langis ang balat, hugas ng kagad na marinis sa tubig at sabon, habang kung ang damit naman
ang nadikitan ng langis ay linisin ito sa karaniwang paraan pero iwasan ang paggamit ng matatapang na detergent. Bukod dito ipigilan ang mga alagang hayop na pumunta sa mga lugar na kontaminado ng langis at tiyaking maitatapon ng tama ang mga basurang apektado ng oil spill at huwag itong susunugin. Payo rin ng DOH sa mga responder, volunteer at clean-up workers na magsuot ng protective gears tulad ng gown, gloves, bota at goggles kung saan agad ding hugasan ang mga suot at itapon sa tamang basurahan ang ginamit na gloves. Hinikayat din ang mga residente na nakatira malapit sa oil spill na maghanap muna ng pansamantalang matutuluyan. Mahigpit na mga ipinagbabawal ng DOH sa publiko na lumangoy sa mga lugar na apektado ng oil spill. Gayon din ang pagkain ng mga isda at iba pang pagkain dagat na mahuhuli malapit sa naturang lugar kasama na ang pag-iinom ng tubig na kontaminado ng langis. Ito si Michael Rogas para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, Commission on Elections o COMELEC pinadali ang proseso ng voter status reactivation. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Raquel Bayan. Pinadali pa ng Commission on Elections ang proseso para sa mga Pilipino na nais i-reactivate ang kanilang status bilang aktibong botante. Pahayag ito ni COMELEC spokesperson John Rex Laudianco kasunod ng higit 5 milyong botante na dini-activate ng komisyon upang linisin ang listahan ng mga botante bago ang 2025 elections. Sa bagong Pilipinas ngayon, sinabi ng opisyal na nag-iisa lamang ang reactivation form para dito na maaaring i-download sa website ng COMELEC at i-print o hingin sa anumang tanggapan ng COMELEC. I-check lamang anya ang box na nakalagay ay reactivation saka isumite sa kanilang election officer na nagkakasakop sa kanilang lugar. Maaari rin anyang isumite ito sa Register Anywhere program ng COMELEC. Nasa kanilang Facebook page ang listahan ng mga lugar kung saan available ang programa. Sabi ng opisyal, hindi nahihinga ng panibagong larawan, pirma o biometrics ang mga botante lalo't nasa database na ito ng komisyon. Kung hindi pa rin anya uubra ang paraang ito, maaari na lamang i-email ang filled out form sa kanilang election officer. Nasa website naman ng COMELEC ang directory para dito upang mabigyan sila ng schedule para sa video conference ng kanilang panunumpa. I-scan lamang po yung fully filled up na form na yan, i-email po sa email address ng aming election officer na nakakasakop sa inyo. Makikita po yung official email address dyan po sa aming website din. Nandun po yan sa mga directory namin. Pagka-email nyo po niyan, ay i-schedulean po kayo ng online kumbaga po ay online conference po, video conferencing kung saan doon po kayo panunumpain ng aming election officer. Napakadali lang pong mag-reactivate. Mula sa Malacanang, ito si Raquel Bayan para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, Public Utility Vehicle o PUV Modernization Program pinasususpindi muna ng mga senador. Narito ang balita mula kay Nympha Asuncion. Pirmado ng 22 ng mga senador ang resolusyon na nananawagan na pansamantala na munang suspindihin ang pagpapatupad ng Public Transport Modernization Program o ang dating kilalang PUV Modernization Program. Tanging si Senadora Risa Ontiveros lang ang hindi pumirma sa Senate Resolution 1096 na isinulong ni Senate Committee on Public Services Chairperson Senador Raffy Tulfo. Nakasaad sa resolusyon na kailangan munang suspindihin ng PTMP para masusing pag-aralan ang epekto nito. Gayon din para matugunan ang pangamba ng mga driver at transport operators na direktang maapektuhan ng pagpapatupad ng programa. Ginigiit ng mga senador na dapat pakinggan ang hinaing ng mga apektadong driver, grupo, union at transport cooperatives, partikular na ang mga isyu nila sa consolidation sa mga kooperatiba. Sa huli, nanawagan ng mga senador sa Department of Transportation na solusyonan at ayusin ang mga alalahanin na ipinahayag ng mga apektadong stakeholder lalo na ng mga driver. Ito si Nympha Asuncion para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
Sa kaugnay na balita, Magnificent 7 muling nagpahayag ng suporta sa Public Utility Vehicle o PUV Modernization Program. Narito si Dayan Lear para sa kabuoang ulat. Nagpahayag ng kanilang buong suporta ang Magnificent 7, ang pinakamalaking koalisyon ng mga transport group sa bansa, sa Public Utility Vehicle Modernization Program o PUVMP ng pamahalaan. Ayon sa grupo, malaki na ang naitulong ng programa sa kanilang mga miyembro, kabilang ang mga operator, driver at iba pang manggagawa sa transportasyon. Anila marami na ang yumakap sa programa na ngayon ay nagtatamasa na ng biyaya mula sa PUVMP. Kabilang sa mga benepisyong natanggap ng kanilang miyembro ay ang regular at incentive pay, social security, pag-ibig at HMO. Malaking tulong din ang calamity loan ng SSS at pag-ibig para sa mga driver na naapektuhan ng nagdaang bagyong Karina. Ayon sa DOTR, sa ilalim ng PUVMP, inaasahang magiging mas ligtas at maayos ang sistema ng transportasyon sa bansa. Layon din itong magbigay ng moderno, komportable at abot-kayang pampublikong sasakyan para sa mga pasahero. Ito si Dayan Lear para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, Philippine at US Navy nagsagawa ng maritime cooperative activity sa West Philippine Sea. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Leo Sarne. Nagsimula kahapon ang pinakahuling Maritime Cooperative Activity o MCA sa pagitan ng Armed Forces of the Philippines o AFP at US Navy sa West Philippine Sea. Ang aktibidad na isinagawa sa kanlurang karagatan ng Palawan sa loob ng Exclusive Economic Zone ng bansa ay nilahukan ng USS Mobile o LCS-26 ng US Navy at BRP Ramon Alcaraz o PS-16. Dinisenyong ehersisyo upang mapahusay ang komunikasyon at koordinasyon ng dalawang puwersa sa pamagitan ng mga pagsasanay na kinabibilangan ng Communications Check Exercise, Division Tactics, Officer of the Watch Maneuver Exercise, Photographic Exercise at Cross-Deck Exercise. Layo nito na mapahusay ang interoperability at kahandaan ng dalawang puwersa para masiguro ang maritime security and stability sa rehiyon. Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Brawner Jr., ang maritime exercises sa pagitan ng Pilipinas at US ay patunay ng malakas na ugnayang pandepensa ng dalawang bansa at nagkakaisang commitment na itaguyod ang freedom of navigation at rules-based order sa Indo-Pacific region. Mula sa AFP, ito si Leo Sarne para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. At iyan ang mga maiinit na kaganapan para sa araw na ito. Samantala, ating antabayanan ng mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa Regional News. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Isinagawang 2024 Paralympics sa lungsod ng Batak naging matagumpay. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Nagbali na bida dagiti residente nga daan tirangka pitibagi. Iti na iswat 2024 Paralympics iti syudad ti Batak. Tinaso aktibidad ket paset iti panakobserbar iti National Disability and Rehabilitation Week. 8 a cluster barangays ti pinadayawan ti lokal gobyerno kan ti cash prize. Gapo iti panang ipakita dati laing panagkaykaysa kan talento kadagiti na iswat apay ayam apakay bilangan dagiti laro ng lahi kas kuma iti battle relay, battle flip relay, ball relay, longest line kan ti ayam adama. Segun kini Mayor Albert Chua malaksid kadagiti pay ayam adda pay tinayuswat a seminar seknan iti panagaramat iti sign language ken nagarop 30 nga estudyante ti naikan ti certificate ken regalo gapo iti panagturpos da iti elementarya, junior ken senior high school. Manglamnama ti Mayor babaan kadagiti programa ket marikna dagiti nga individual nga isuda ket napatag iti kagimungan ken addamat ti maipaida pamadayaw iti bagbagida. Ti National Disability and Rehabilitation Week diti Pagilian ket maysa selebrasyon amay isuswat iti kada may katlo alawas iti Hulyo babaan iti Proclamation number 1870. Malipod iti syudad ti Lawag, Jude Pitpitan para iti Radyo Pilipinas World Service.
Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Pumunta naman tayo sa Agoo, pagpreserba sa kultura ng lalawigan ng La Union, pinatibay sa pamagitan ng 3 araw na pagsasanay. Ang detalye ng balita, ihahatid naman sa atin ni Glenda Sarak. Produktibo ti Nadal Training Workshop ngayon sa Yangkati Provincial Government of La Union no PGLU maipapaniti history, heritage, kultura, arts ken museums. Dayto nga talo nga aldaw a workshop ket pinasatan dagiti culture and arts officers kastamot dagiti technical staff ken choreographers ken directors iti 20 a local government units ti La Union. Sigon iti PGLU tarigagay ti training am maipreserba ken maitandudot ti napintas a festival management, pakasaritaan, heritage ken kultura. Ito mensahe nila Union Governor Rafi Ortega David, binigbig na ti kinapatag ti training para iti panakapabilag ti kultura ti La Union. Siraragsak ngayon waragawag ti gobernadora ti manariman a panakaipasdag ti Provincial Museum ti La Union kaya ti panakalpas ti cultural mapping program ti probinsya. Manipod Agoo La Union, Glenda Bakungan Sarak para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Glenda Sarak mula sa Agoo. Pumunta naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan. Pagbubukas ng klase sa Eastern Visayas naging maayos. Ang detalye ng balita, ihahatid sa atin ni Daisy Belizar mula sa Borongan. Naging mahimyangan tuhay ang pag-abrihan klase ang mga pampubliko nga eskwelahan na elementary high school sa Sinarangan, Kabisayaan para ang school year 2024-2025. Ininsubay ang naging assessment ang Department of Education Regional Office 8 monitoring teams sumalakan Mrs. Min Calzita, Information Officer han ahinsya. Pero ang isyu nga na-encounter ang perennial challenges nga kaya solusyonan ang eskwelahan ng komunidad, sugad ang mga kaganak nga waray pakasunod ang enrollment schedule, overpopulated nga klase ng kakulangin classroom, habot nga hiningatanan nga eskwelahan in nakapagtikang han klase. Kasumpay hini nagpaabutin pagpasalamat ni Calzita, hangatanan nga hintutungdan nga ahensyan gobyerno, komunidad nga nagburublig pag-andam han mga eskwelahan nga nagdalan hinamalang puson nga pag-abrihan klase. Ngan basaran enrollment quick count, naabot na 947,789 ang total enrollees ha Eastern Visayas. Tikang ha Borongan City, Daisy Lalosa Belizar, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Daisy Belizar mula sa Borongan. Dumako naman tayo sa Sogod, Maasin City Division sa Southern Leyte. Mayroong 18,000 learners para sa school year 2024 to 2025. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Jevic Epis. Dulan 18,000 ka mga estudyante o learner gunad kindergarten, grade 1 to grade 10, apil na sa senior high school sa Dakbayan sa Maasin, probinsya sa Southern Leyte, ang narecord sa Department of Education kung DepEd Maasin City Division Office sa unang adlaw sa school year 2024 to 2025. Sa paghinabi sa Radyo Pilipinas kang Dr. Jenes Moralios, Schools Division Superintendent, iyang gibutyag nga base sa datos sa Schools Division Office, niabot na sa 17,867 ka learners sa elementary school ug secondary school sa pampubliko ug pribadong tunghaan ang malampusong ni Salmot o kasamtangang na-enroll na sa klase. Matod pa ni Moralios nga adunay gamay nga pagkunhod sa ilang enrollment karon nga school year, kurintandi sa nakalabay nga school year, hinuon kumpiyansa ang opisyal nga makabot nila gani malabwan pa ang target enrollment para karon nga school year, gumikan kay nagpadayon pa ang pagpandawat og enrollment sa Department of Education.
Kabahin sa nahitabo nga unang adlaw sa klase, gipasabot usab ni Morales nga nagmalampuson og walay mga kakulian nga na-encounter sa division office sa Maasin City sa unang adlaw sa klase. Gipasalamatan ni Morales ang tanang mga magtutudlo, apil na ang mga ginikanan ug tanang stakeholder sa ilang pagtabang sa gihimo nga brigada eskwela para gyud sa pag-andam sa tanang tunghaan sa pagsugod sa klase. Ang Maasin City Division sa kinatibukan adunay 78 ka tunghaan nga ginaglangkob sa 6 ka integrated school, 57 ka elementary school, 5 ka junior high school ug 10 ka junior ug senior high school. Gikan dinhi sa sugod Southern Leyte, Jevic Epis para sa Radio Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jevic Epis mula sa Sogod. Dakuin naman natin ang rehiyon ng Mindanao, tubig at electrical installation para sa Kugman National High School, iniutos ng alkalde. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Ryan Carbon mula sa Cagayan de Oro. Gimando ni Mayor Rolando Clarix Oy ang pagsiguro nga makutayan na sa kuryente o tubig ang Kugman National High School aron magamit og mapuslan kini sa mga estudyante o mga magtutudlo nga nagtungha sa maong dapit. Matod ni City Engineer Joel Momongon atol sa pinakaulahing panagtigom sa local school board nga dalion ang pagproseso sa Program of Works alang sa electrical o water installation, ingon man ang pag-atiman sa mga suliran nga nakita sa Kugman National High School. Gani man andam na ang pundo alang sa maong katuyuan o laumang masugdan ang pag-atiman sa kuryente o panubig sa maong tunghaan. Gimando usab ni Mayor Clarix ang paghatag og 5 ka mga armchairs kada classroom alang sa mga left-handed nga mga estudyante. Na-issue ang tunghaan tungod kay wala kini magamit sukad na turnover sa miaging administrasyon o bag-ohay lamang nakaplagan nga gigamit kini nga drug den. Ang school principal sa Kugman National High School mipasalig nga andam silang mutabang sa pagbantay sa tunghaan aron lamang malikayan ang susamang pagpangihitabo o magamit na nila kini. Gikan sa Cagayan de Oro, Ryan Carbon para sa Radio Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Ryan Carbon mula sa Cagayan de Oro. Puntahan naman natin ang Zamboanga. 32 drug reformist nagtapos sa proyektong Balay Silangan Reformation Program ng pamahalaan sa Zamboanga del Sur. Narito si Shirley Espino para sa balita. Buenamente puede graduar el 32 mga drug reformists bago na Balay Silangan Reformation Program del gobyerno ng Municipalidad de Dumalinaw na probinsya de Zamboanga del Sur. Ya conducí anteayer a graduation ceremony donde participa el diferente mga oficiales lokal del mencionado lugar junto con el Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA na rehiyon. El 32 magayaman surrender antes de sa droga prohibido estaba na 11 diferente mga barangay de Dumalinaw. Mientras tanto, rin también gracias al Director Regional del PDEA 9 Maharani Cadao ni Tosok con el continuando soporte del gobierno local na programa del gobierno, mientras se congratula también le con el mga beneficiario del Balay Silangan Reformation Program que está concentra para darle ayuda y oportunidad que puede otra vez quedar productivo y seguir na leyes el mga drug reformists. Desde aquí na ciudad de Zamboanga, este si Shirley Espino para na Radio Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Shirley Espino mula sa Zamboanga. Dumako naman tayo sa Butuan. Bilang ng mga illegal logging hotspots sa Caraga Region
nabawasan sa ipinatupad na Project Landscape and Wildlife Indicator System o Project Lawin. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Jocelyn Morano. Illegal logging hotspot sa Caraga Region naggagamay gikan sa kaniadtong 17 sa tuig 2023 nahimo na lamang kini karong unom. Resulta kini sa malampusong implementasyon sa Project Landscape and Wildlife Indicator System o Project Lawin. Diin gawa sa pagtutok sa pagprotekta, pagpreserba ug pagsustene sa maayong pagdumala sa kalasangan ug biological resources sa rehiyon gihingos gan usab ang anti-illegal logging operations. Sigon ni OIC Regional Executive Director Marites Ocampo sa DNR Caraga, hugot silang nakig-alayon sa sikbit ng mga rehiyon sama sa Bukidnon sa Northern Mindanao ug Davao Region aron ma-intercept ang mga illegal forest products. Doon na usay 67 forest protection officers kinsa gitahasang magpatrolya ug magmonitor sa forest conservation area sa rehiyon nga naasobra sa 976,000 ka hektarya. Ang unom ka mga nagpabiling illegal logging hotspots sa rehiyon nga hugtanong gibantayan anaa sa Agusan del Sur sa mga munisipyo sa Esperanza, Talacugon, San Luis ug Loreto, ingon man sa Lianga ug Lingig sa Surigao del Sur. Mula sa RP Butuan, ako si Jocelyn Morano para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jocelyn Morano mula sa Butuan. Puntahan naman natin ang Iligan, mahigit 3,000 local at overseas na bakanteng trabaho, alok ng Peso Iligan City sa isinagawang job fair sa naturang lungsod. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Sharif Timhar Habib Majid. Mitanyag og 3,509 ka mga local ug overseas nga bakanteng trabaho ang LGU Iligan City pinaagi sa Public Employment Service Office o PESO atol sa gipahigayon nga 2-day Gaisano Mall Anniversary Job Fair niadtong July 29 hangtod 30 sa Gaisano Mall sa Dakbayan. Sa pakigtambayayong kini sa Department of Labor and Employment Region 10 Lanao del Norte Provincial Field Office o LDNPFO, Department of Migrant Workers ug uban pa. Sa pagiginabi kay PESO Labor and Employment Officer Ralph Messina, bingon siya nga dako kini og ikatabang sa mga nangita og trabaho ug usa kini kalakang aron maminusan ang unemployment rate sa Dakbayan ug mga silingang probinsya. Matud ni Hiram Dagdag, 21 anyos nga out of school youth, usa kini kadako nga oportunidad kaniya aron matabangan niya ang iyang pamilya. Base sa report sa Dole 10 LDNPFO Employment Focal CTI na andig, kapin sa 500 ka tawo ang midagsa sa Mount Job Fair ug 7 ang na-hire on the spot. Kay nung duman nga gitahon ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. sa iyahang ikatulo nga sona nga ang employment rate misaka sa 95.9% sa nasod ug ang underemployment rate mikunhod sa 9.9% sa Mayo 2024. Ikan sa Radyo Pilipinas Iligan, kini Sharif Timhar alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyong napakinggan ang ulat ni Sharif Timhar Habib Majid mula sa Iligan. Dito na nagtatapos ang ating regional news. Narito naman ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Bea Gaza. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito ang balitang negosyo at kalakalan. Lalapag sa pagitan ng 4 hanggang 4.8% ang inflation rate sa buwan ng Hulyo 2024 ayon sa pagtataya ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP. Mas mataas ang inflation rate projection kaysa nakaraang buwan na 3.7%. Paliwanag ng Bangko Sentral, ang mas mababang presyo ng bigas at prutas, maging ang tumataas na halaga ng piso kontra dolyar ang inaasahang mag-o-offset ng mabilis na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Nangako ang BSP na magpapatuloy sila sa pag-monitor ng mga development na makakaapekto sa outlook ng inflation kaugnay ng pagsusulong sa data-dependent approach para sa monetary policy formulation.
Target ng pamahalaan na gawin ng inflation na nasa pagitan ng 2 at 4% para sa taong 2024. Samantala, inaasahan ng Fitch Solutions Unit BMI na lalaki sa 6.2% ang consumer spending ng Pilipinas ngayong taon mula sa 5.1% noong 2023, bunsod ng mas mataas na inflation, bagkus manageable naman ito. Ayon sa BMI, panganib sa pagtataya ang mas pinatagal na inflation, mas mababang remittance at mahinang domestic economy. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inulat ni Department of Trade and Industry o DTI Secretary Alfredo Pascual na nakumpiska ng ahensya ang 44 na milyong pisong halaga ng uncertified household appliances sa Plaridel, Bulacan. Ito anya ang pinakamalaking nasabat ng DTI Task Force kalasag na mga uncertified product. Sa ngayon, umabot na sa 118 milyong piso ang nakumpiskang uncertified goods ng task force. Ayon kay Pascual, simula na maging aktibo noong Abril ang task force kalasag sa operasyon, parami ng parami ang nahuhuli nito. Nanawagan si Pascual sa mga mamimili na inspeksyonin ang kalidad ng mga produkto at tiyaking mayroon itong marka ng Philippine Standard o PS at Import Commodity Clearance o ICC stickers lalo na sa mga home appliance. Pagbibigay diin ni Pascual, kaakibat ng pagsisikap ng DTI na wakasan ng substandard at unregulated products sa mga pamilihan ang pagiging mapagmatyag ng mga mamimili. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pawakas sa ating balitang negosyo at kalakalan, nakukuha ngayon ng Pilipinas ang interes ng global pharmaceutical companies at iba pang related industries upang mag-set up ng pasilidad sa bansa dahil sa pagpapahusay ng ease of doing business at pagtatayo ng kauna-unahang eco-zone na eksklusibo para sa healthcare products ayon sa Philippine Economic Zone Authority o PEZA. Nitong Miyerkules, lumagda ang PEZA ng registration agreement sa Victoria Industrial Park, ang kauna-unahang pharmaceutical eco-zone sa Pilipinas, at Memorandum of Agreement sa Food and Drug Administration o FDA. Pahayag ni PEZA Director General Tereso Panga, mahalaga ang papel ng dalawang kasunduan sa paglikha ng pharmaceutical economic zone at paghatid ng abot-kaya at dekalidad na medisina o gamot sa mga Pilipino. Dagdag nito, alinsunod ang dalawang kasunduan sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pababain ang halaga ng mga gamot sa pamamagitan ng paglikha ng environment kung saan episyenteng makakagawa at makakapag-supply ang mga pharmaceutical companies sa merkado. Ani pa nga, nakikipagpulong ito sa 9 na Indian pharmaceutical companies, 5 rito, anya, ay nagpahayag ng interes na magtayo ng pasilidad sa Pilipinas. Kabilang dito ang USV Private Limited, Simplify, Nephroplus, Glenmark at Shilpa Medicare. Dagdag di pa nga nakahikayat din ng PEZA ng 2 Japanese pharmaceutical companies tulad ng Kaneko at Takeda. Magtatayuan niya ang Takeda ng plasma extraction facility para sa paggawa ng mga gamot sa autoimmune diseases at immunodeficient patients. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang ating balitang negosyo at kalakalan. Ito si Bea Gaza para sa Radyo Pilipinas World Service. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Bea, para sa ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Narito naman ang ating segmentong Balitang Sports na ihahatid naman sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang Sports Balita. Binuksan ni Tokyo Olympics silver medalist Carlo Paalam ang kanyang kampanya sa 2024 Paris Olympics ng isang panalo.
Nakapasok ng quarterfinals si Paalam sa 57 kg men's boxing pagkatapos talunin ang Irish boxer na si Jude Gallagher sa pamamagitan ng unanimous decision na ginanap sa North Paris Arena sa France. Susunod na makakatapat ng ipinagmamalaki ng Bukidnon ay kung sino man ang mananalo sa pagitan ni na Vasil Usturoy ng Belgium at Charlie Senior ng Australia sa kanilang round of 16 match. Bago ang laban ni Paalam, bigo naman si Herji Bakiadan kung saan natalo ito kay Li Qian ng China sa women's boxing para matapos ang kanyang kampanya sa Olympics. Si Paalam ang ikatlong Filipino boxer na manalo sa Paris pagkatapos ni na Ira Villegas at kapwa Tokyo Games silver medalist Nesty Petesio. Samantala, bigo na makakuha ng medalya si Filipino gymnast Carlos Yulo sa all-around event ng men's gymnastics. Nagtapos si Yulo sa ika-12 pwesto pagkatapos ang malamyang panimula sa pommel horse kung saan nakascore lamang siya ng 11.9 points. Subalit may pagkakataon pa si Yulo na makakuha ng medalya dahil pasok din siya sa finals ng dalawa niyang paboritong events na floor exercise at vault. Matutunghayan si Yulo sa finals ng floor exercise sa Agosto 3 habang ang finals ng vault ay nakatakda naman sa Agosto 4. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nakakuha ng panalo ang Barangay Ginebra, San Miguel kung saan patuloy ang koponan sa kanilang preparasyon sa darating na PBA Season 49 Governors Cup. Tinalo ng Gene Kings ang New Taipei Kings sa isang friendly match 91-87 sa Macau International Basketball Challenge. Nanguna para sa koponan ni head coach Tim Cone si Japeth Aguilar na nakapagtala ng 23 puntos. Rookie draft o 2024 rookie draft RJ Abarrientos na nagpakawala ng 20 puntos habang nagtapos ang baguhang Gene King na si Stephen Holt ng may 19 na puntos kung saan 14 na puntos ay nagmula sa first half. Nagpakita din ng gilas ang isa pang rookie at dating Ateneo Blue Eagle na si Paul Garcia na nagtapos ng may 7 puntos. Hindi naman nakapaglaro ang star players ng Ginebra na sina Scotty Thompson at Justin Brownlee sa friendly match, subalit kasama ang former PBA Most Valuable Player sa Macau. Sa kabilang banda, nasa Indonesia pa rin si Brownlee kung saan ang kanyang koponan na Pelita Jaya ay naghahanda para sa finals ng 2024 Indonesia Basketball League. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Binuksan ng University of the East ang kanilang kampanya sa 2024 V-League Women's Collegiate Challenge sa isang impresibong panimula kung saan dinominan nila ang reigning NCAA champion De La Salle College of St. Benilde sa loob lamang ng 3 sets. Nagrehistro ang Lady Wires ng 25-22, 25-23 at 25-21 panalo sa larong ginanap sa Paco Arena. Pinangunahan ni Kai Cepada ang UE sa nagawa nitong 20 puntos habang nagambag sina Casey Balingit at Jenaline Umayam ng 12 at 10 markers ayon sa pagkakasunod. Nagbalik aksyon na din si Jelay Gajero simula na magkaroon siya ng ACL tear sa kaparehong torneo, 7 buwan na ang nakalilipas. Nag-focus ang California Academy standout na maibalik ang kanyang depensa sa laro. Susunod na makakaharap ng UE ang UAAP Season 86 silver medalist, University of Santo Tomas sa Linggo, Agosto 4, habang balak ng St. Benilde na bumangon laban sa Far Eastern University sa kaparehong araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw.
Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat Leo para sa ating segmentong Balitang Sports. Samantala, narito na ang mga latest chika sa ating segmentong Balitang Artista kasama ang nag-iisang si Mama JT. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nagabang ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na, ang ratsyada ng mga chika. Dinumog ng kanilang fans ang set ng pelikula ni na Catherine Bernardo at Alden Richards para sa kanilang baliktambalan sa pelikulang Hello, Love Again sa Calgary, Canada. Nasa Canada na ang mga bida ng sequel movie para kunan ang ilan sa mahalagang eksena ng pelikula kung saan ginagampanan nila ang karakter bilang si Joy at Ethan. Hindi lingid sa kaalaman ng Filipino community doon ang shooting ng pelikula ng dalawang artista kaya hindi napigilan ng mga kababayan natin na puntahan ang set ng pelikula para masilayan kahit sandali ang kanilang mga idolo. Sa isang video na isang netizen, ipinasilip nito ang pagdagsa ng mga Pilipino para masilayan sina Bernardo at Richards at magpalitrato sa kanilang mga idolo. Batid man ang kagustuhan na mapagbigyan ang hiling ng mga kababayang Pinoy sa Calgary, nakiusap ang direktor ng pelikula na si Cathy Garcia Sampana sa mga kababayan natin na igalang ang katahimikan at privacy sa lugar ng set. Nakatakdang ipalabas ang Hello Love Again ngayong Nobyembre. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pa natin chika for today, hindi kami makakapayag na hindi namin makakamit ang hustisya. Yan ang banta ng asawa ni Nino Mulak na si Diane Abby Tupas laban sa mga nagsamantala sa kanilang anak. Ito'y sa gitna ng kontrobersyang pinag-uusapan ngayon sa social media hinggil sa isang blind item tungkol sa baguhang young actor na pinagsamantalahan raw ng dalawang executives mula sa isang TV network. Wala mang binabanggit sa mga naglabasang report. Sa mga online entertainment sites, kalat na ang balitang tinutukoy umano ng blind item ay ang anak ni Nino na si Sandro Mulak. Sa Facebook post ng asawa ni Nino at stepmother ni Sandro, ay kanilang pinost ang mahabang mensahe para sa mga taong nang walang hiya sa isa nilang kapamilya na hindi niya binanggit ang pangalan. Ayon kay Dayan, gagawin nila ang lahat para makamit ang hustisya at maparusahan ang mga taong nambaboy sa kanilang anak. Ikinagalit rin nito ang ani pambababoy ng dalawang executive sa kanilang anak na pinalaki nila ng may pagmamahal. Ayon pa kay Dayan, hindi sila papayag na hindi nila makakamit ang hustisya para sa kanilang anak at wala itong sasantuhin kahit sino pa ang kanilang kahit sino pa ang magtatanggol sa kanila. Panghuling mensahe nito, itutuloy nila ang laban at papanagutin nila ang mga responsable sa pananamantala nila sa baguang aktor. Nauna rito, nagpost ng cryptic message ni Nino sa kanyang Facebook page na pinaniniwalaan para sa mga taong nasa likod ng pangahalay sa kanyang panganay na anak. Sabi ng dating child wonder, quote and unquote, inumpisahan nyo, tatapusin ko. Nirepost ito ng ilang kapamilya ni Nino kabilang na aktor na si Andrew Mulak at anak ni Aga at Janice de Belen na si Luigi Mulak. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa huli natin chika for today, nagkausap na sina Morissette Amon at ng kanyang mga magulang at mga kapatid. Sa pamamagitan ng Instagram, nagpost si Morissette ng litrato ng paper placemat na may nakasulat na quote-unquote, "What are you celebrating today?" May mga nakalagay doong choices na maaaring guhitan kung ano ang napili mo. Ang nilagay ni Morissette na marka ay ang salitang reconciliation, #peace. Sa isa pang photo, makikita naman ang singer kasama ang asawang si Dave Lamar at ang mga magulang niyang sina Amay Amon at Annalie Daog at kanyang mga kapatid. Si Dave ay kabatch ni Morissette sa kapamilya reality singing competition na The Voice of the Philippines Season 1 na umere noong 2013. Ayon sa tatay ni Morissette, si Dave daw ang rason
kung bakit nagdesisyon ng kanyang anak na umalis sa kanilang tahanan dahil nag-live-in na ang magkarelasyon noon. Balitang hanggang sa kinasal daw, sina Morissette at Dave ay hindi pa rin daw sila nag-aayos ng kanyang pamilya. Ngunit makalipas nga ang ilang taon, mukhang natuldukan na ang sigalot sa pagitan ni na Morissette at ng kanyang ama. Kung matatandaan, umalis daw si Morissette sa kanilang tahanan dahil nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan itong si Morissette at ang kanyang ama noong 2019 dahil sa pag-abandona ng singer sa kanyang pamilya para sa boyfriend pa lamang niya noong si Dave at ang pagbabawal at paghihigpit sa kanya ng ama lalo na sa pakikipagrelasyon. At nagpaabot naman ng magaganda at positibong komento mula sa netizens para sa pamilya ni Morissette, kabilang na dyan ang mga kaibigan nila sa showbiz. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At wala na tayong oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang kabuuan ng ating programa para sa araw na ito. Samantala, magpapasalamat muna tayo sa ating mga nakasama, sa ating transmitter site, sa Tinang, sa studio kasama natin, sina Milo Jonella, Susan Aison at Anthony Pimentel. Salamat din sa mga naghatid ng mga ulat mula sa Kamaynilaan at mga probinsya, pati na rin ang naghatid sa atin ng segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan na si Bea Gaza, ng segmentong Balitang Sports na si Leo Magpayo at ng segmentong Balitang Artista na si Mama JT. At syempre, maraming salamat sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe na sa mga social media account ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga mahahalagang balita. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ben Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.